Nesting na nga. For the baba na ng mga pinaglumaan ni Elora. For the bili din, kasi nga, wala namang mga pang-boy si Elora. After ko ngang ibaba, pinaglalaban ko na nga tong mga damit ni Elora noon at yung mga na-mine ko. Yung mga decolor nga ay nando na sa washing. At yung mga iba pang binili, ayan, inayos ko na sa drawer. Tapos yung iba nandyan lang sa my crib. Yan, puti na lang yung natira. Mga 2 eco bag pa yan. Si Habi nga itong nagsampay ng mga dekolor at napakadami niyan. Siya talaga ang hands-on sa pagsasampay, paglalaba, pagluluto, pag-aalaga at paghuhugas sa puwet ng mga ni Elora and pamamalengke, lahat na, pati pagkain, lahat na ginagawa niya, napaka hands-on. Kahit puyat at kahit may work pa mamaya, kahit pagod, sige-sige lang. O, di ba? At ganyan pa kadami yung mga isasampay na decolor. Hanggang 1-year-old na nga yung mga damit na yan. Kaya goods na, hindi na ako bibili ng bibili. Tapos kinabukasan, nagluto siya. Habang ako nagkain ng temporado, siya din nag-prepare. Tapos ayan, yung mga puti na kailangan palaban. Ito yung mga nalabahan na. For the plancha na ang peg natin. O, diba? Ang daming pa-planchahin. So, sinort ko na nga dyan yung mga pang newborn at yung mga pang malaki. At ayan naman yung mga first batch na mga puti na binabad at nilabahan. For the plancha na ako ng mga decolor. Yan yung diaper changing pad. 2 yan. Pinlansya-plansya. O, di ba nakakapagod? Yan pa lang, napagod na ako. Sobra. Maganda kasi kapag nakaplansya. Mas hindi gumihin at mas maganda isuot. Mas masarap naman talaga kapag straight lahat. Mas madali ring itupi. Di ba? Mula pa kay Elora, ganyan na yung ginagawa ko noon. So, dahil yung mga blankets na receiving blankets and ganyan ni Elora ay pink, so, nagbili-bili pa ako ng blue. So, pagkatapos niyan, ito na. Aalisin ko rin pala yung mga yan. Kasi pag nag-hanger ka na dyan, hindi mo na makukuha yung mga nandun sa loob. Ito naman yung puti. Yan na yung lahat. Yung first and second batch. O, diba? For the sort ulit, for the tupi, and for the plancha. Napakadami. Nakakaloka. Ilan katawan mo, be? At ito na nga, plancha again, plancha everywhere. Ito nga ang plancha ginamit ko, nasa showcase ko, steam iron yan. Pwede mo rin siyang flat na gamitin, pwede rin nakahang yung clothes habang pinaplancha. Maganda yan, napaka-handy, travel-friendly, carry to go, ganun. So, ngayon na nga, pagod na nga ako. So, ito yung mga terno-terno daw. Manggas terno, sando terno, ay mga newborn. Yung mga newborn yung pinlansya ko. And swaddled and blanket, swaddled and lampin. At ang mga natapos na, finally, ilalagay na lang sa cabinet. O, diba? Damit pa lang tayo. Sa damit preparations pa lang ang peg natin. So, hindi kinaya. Hindi talaga kinaya, be. Pati yung malalaki. So, ang gagawin is tatanggalin yung mga pang 9 months para isabit muna dun sa kabilang cabinet dun sa amin. Puro newborn yung nandyan. Hanggang 3 months. Yun yung nandyan sa cabinet na iyan. Puno pa din pero at least yung bakal hindi na nagigiba. Hindi kinaya, be. Yung cabinet and drawers ay nasa showcase ko din. So, search nyo na lang sa magnifying glass button. So, ayan. May mga onesies, tie sides, snap buttons, and kinuntian ko lang yung tie sides. Hindi ko na lahat nilagay dyan. Hindi ko na lahat kinuha. Kasi nga, saglit lang yun eh. Mga days ko lang yung ginagamit. Tapos, onesies. Sanay naman ako mag-onesies sa mga kids. Ayan yung mga pang malalaki. So, ayan na. Maayos na, puno na, naka-arrange na. Kanina walang laman, ngayon punong-puno. And yung newborn pants and swaddle,
Diyan sa baba yung bib, pamunas, lampin, and blankets. Receiving blankets. O, diba? Itong bib yan yung mga may tali or may button. Tapos yung isa naman is pamunas lang ng anik-anik, muslin cloth, ganun. Tapos iba pa yung lampin. Yung lampin bahala na. Pag nanganak, o yun yung gagamitin yung lampin pang pamunas ng mga duguan. Diba? So, yun. So, hingal ako mag-voice over. Pag buntis, isa sa signs ay hinihingal. Konting kibot, pagod, hingal. So, ayan yung mga natapos. Ayan yung itataas.